Patayan naman tayo mga monyo. Paalala lang, kapag binago mo sarili mo para magustuhan ka ng ibang tao, yung sarili mo na lang ang niloloko mo. Simulan na natin ang palabas na pinamagatang Signal 100. Simulan natin ang palabas sa isang teacher na nagngangalang Shinobi. Pinapangaralan niya ang mga estudyante tungkol sa usaping kaibigan at pag-ibig. Nang matapos ang klase ay sabay na umuwi ang magkaibigan na sina Kashimura at Haruka. Inaya ni Haruka si Kashimura na sumama sa kanila ngayong summer vacation. Nagdalawang isip si Kashimura pero pumayag din siya sa bandang huli. Binanggit din ni Haruka na nakita niya si Sakaki na tinitingnan si Kashimura. Nagtanong si Haruka kung ano ang masasabi niya tungkol kay Sakaki, pero hindi na sumagot si Kashimura na para bang hindi siya interesado. Kinabukasan ay na-late na naman ang kaklase nila na si Yoshikawa. Sanay na ang lahat sa kanya dahil palagi siyang late na dumadating sa klase. Pagpasok ni Yoshikawa sa classroom ay wala nang ibang tao maliban kay Teacher Shinobi. Sinabi ni Teacher Shinobi na nasa kabilang kwarto ang mga estudyante. Inutusan niya si Yoshikawa na dalhin ang CD at panoorin nilang lahat ng kaklase niya. Biglang nag-iba ang kulay ng mata ni Yoshikawa nang hinawakan siya ni Shinobi sa ulo. Abalang naghaharutan ang lahat ng estudyante sa kabilang classroom. Pumasok si Yoshikawa na para bang wala sa sarili. Binuksan niya ang DVD player para ilagay ang CD na ibinigay ni Shinobi. Natahimik silang lahat habang pinapanood ang video. Hindi nila maintindihan kung para saan ang pinapanood nila. Nawirduhan tuloy sila hanggang sa matapos ang video. Maya-maya pa ay nakisuyo si Yoshikawa kay Yamamoto na kunin ang libro sa teacher nila. Tumanggi si Yamamoto at sinabi niya na si Yoshikawa ang dapat kumuha dahil palagi siyang late pumasok. Natahimik si Yoshikawa sabay diretso sa bintana ng eskwelahan para tumalon. Natakot silang lahat dahil hindi nila akalain na magpapakamatay si Yoshikawa. Naisipan ni Yamamoto na tawagan ang departamento ng kapulisan. Pero nang hawakan niya ang cellphone ay bigla na lang niyang kinagat ng paulit-ulit ang kamay niya hanggang sa bawian siya ng buhay. Lalong nataranta ang mga estudyante. Dumating si Teacher Shinobi kaya medyo nahimasmasan silang lahat. Sinabi ni Teacher Shinobi na nakapailalim silang lahat sa isang sumpa. Lahat daw sila ay pwedeng mamatay sa oras na gawin nila ang isa sa 100 signal na magpapagana sa sumpa. Kusa daw silang magpapakamatay sa oras na gawin nila ang isa sa mga signal. Nagalit si Kobuto kay Shinobi. Sinabi niya na 2 kaklase na niya ang namamatay. Papatayin daw niya si Shinobi kapag hindi niya inalis ang sumpa. Pero biglang nawala sa sarili si Kobuto. Inuntog-untog niya ang sarili niya hanggang sa bawian siya ng buhay. Sinabi ni Shinobi na isa sa mga signal ang pagpapakita ng karahasan sa kapwa gaya ng ginawa ni Kobuto. Sa takot ni Haruka ay kinuha niya ang cellphone para humingi ng tulong sa magulang niya. Pero bigla rin siyang nawala sa sarili. Binitawan niya ang cellphone para hugutin ang sarili niyang dila. Putya, sakit nun. Labis na ikinagulat ni Kashimura ang ginawa ng kaibigan niya. Pero nilagyan pa rin niya ng panyo ang bibig ni Haruka para hindi tumagas ang dugo. Isang kaklase naman nila na umiiyak ang kumuha ng flower vase at ipinalo niya sa ulo niya. Grabe yun. Dahil sa mga nangyari ay pinag-aralan nila ang mga signal na pwedeng mag-trigger sa sumpa. 3 na sa 100 trigger ang natatandaan nila. Sinabi ni Shinobi na kung gusto nilang makalabas ng buhay sa eskwelahan ay kailangan nilang alamin ang lahat ng signal na pwedeng mag-trigger sa sumpa. Lumabas ng classroom si Shinobi. Sinubukan siyang sundan at pigilan ng isang estudyante. Pero tinakot sila ni Shinobi na isa sa mga signal ang paglabas ng classroom. Dahil doon ay natakot silang lumabas ng pintuan. Naglakas loob tuloy ang isang estudyante na si Awada. Walang nangyari kay Awada kaya nalaman nila na nagsisinungaling lang si Shinobi. Takbuhan silang lahat sa labas ng classroom para humingi ng tulong. Nagpaiwan si Kashimura dahil tinakpan niya muna ang mukha ni Haruko bago siya lumabas. Nang makarating sa gate ng eskwelahan ay dali-daling tumakbo palabas ang isang estudyante. Pero bigla na lang siyang huminto sabay binali niya ang sarili niyang leeg. Sinabi ni Teacher Shinobi na isa sa mga trigger ang paglabas ng eskwelahan at paghingi ng tulong. Mamamatay daw silang lahat sa oras na may taong magtangka na tulungan sila. Saklap nun. Tinawagan na din daw ni Shinobi ang mga magulang nila para ipaalam na sa eskwelahan silang lahat matutulog. Isang estudyante na nagngangalang Sonoda ang nagtanong kung paano mawawala ang sumpa. Sumagot si Shinobi na sumunod silang lahat sa classroom at ipapaliwanag niya. Pagdating doon ay sinabi ni Shinobi na isa lang ang paraan para makaligtas. Mawawala lang daw ang sumpa kapag isa na lang ang natitira sa kanila. Matira matibay kumbaga. Sinabi pa ni Shinobi na mula pagkabata raw ay tinuturuan na tayo na bawal ang pumatay. Pero sa paglipas ng panahon at habang tumatanda ay nababahira ng kasamaan ang mga tao. Ginagawa daw nila tong eksperimento para maunawaan daw ng kabataan ang nangyayari sa lipunan. Malalim yun. Matapang na nagsalita si Kashimura. Sinabi niya na mamamatay tao si Teacher Shinobi. Sinigawan niya ang teacher niya at sinabi niya na ibalik nila ang kaibigan niya na si Haruka. Ipinaalala ni Shinobi ang sinabi ni Kashimura noon na pangarap niya maging law student. Hindi na daw ito mangyayari ngayon kaya makinig na lang daw si Kashimura sa mga sinasabi niya. Tapos ay nagpunta si Teacher Shinobi sa balcony.
Kusa siyang nagpakamatay para hindi umasa sa kanya ang mga estudyante. Nagmungkahi ang isang estudyante na ikutin nila ang buong paaralan. Baka daw makahanap sila ng paraan para mawala ang sumpa. Nagdalawang grupo sila. Yung iba ay nagpunta sa opisina ni Teacher Shinobi. Yung iba naman ay nagpunta sa library. Nakakita si Isawa ng kakaibang libro. English ang lengguwahe na nakasulat. Babasahin niya sana itong mag-isa pero nakita siya ni Awada. Kinuha ni Awada ang libro dahil pinagbibintangan niya si Isawa na gustong makaligtas mag-isa. Pagbalik sa classroom ay wala daw silang makitang impormasyon sa opisina ni Shinobi. Nagmamadaling dumating si Awada at Isawa. Nakasulat daw sa nakita nilang libro ang tungkol sa sumpa. Tinamaan daw sila ng hypnotize pagkatapos nilang panoorin ang video. Ayon sa libro ay 1980 pa unang nagsimula ang sumpa na ito. Nakalagay din daw sa libro ang sikwenta sa 100 signal. Kasama rin dito ang paggamit ng karahasan sa kapwa, gaya ng ginawa ni Kobuto kay Teacher Shinobi. Isinulat nila sa pisara ang sikwentang signal na nakalagay sa libro. Sinabi ni Awada na hindi nila alam sa ngayon kung paano sila makakaligtas. Pero kahit papaano raw ay may alam na sila tungkol sa sumpa. Sinabi din ni Awada na kailangan nila ng pagkain at maiinom para makasurvive. Nagpunta sa labas ang ibang estudyante para maghanap ng pagkain at inumin. Nakakita sila ng soda sa sports club pero sinolo nilang tirahin ang mga ito. Maya-maya pa ay nakita sila ni Sakaki na wala ng buhay. Na-trigger nila ang isa sa mga signal kaya nagpakamatay silang lahat. Ipinakita ni Sakaki sa iba ang mga kasamahan nila na nagpakamatay sa sports club. Habang walang ibang tao ay inaya ni Awada ang kaklase niyang babae na magpunta sa klinik. Sinabi ni Awada na matagal na siyang may gusto sa babae. Yummy. Pinahawakan ni Awada ang galit na tarugo. Nang hawakan ito ng babae ay sinabi niya na 60 talaga ang bilang ng signal na nakalagay sa libro. Sinabi niya na ang paghawak sa pribadong parte ng katawan na may pagnanasang nararamdaman ay isa sa mga signal na hindi niya ipinaalam sa lahat. Biglang tumayo ang babae para kumuha ng gunting. Tapos ay hiniwa niya ang sarili niyang lalamunan. Sakit nun. Meron din pala silang isang kaklase na namatay dahil hinawakan niya ng may pagnanasa si Tarugo habang namboboso. Okay, bawal tayo sa palabas na to. Pumasok sa klinik ang babae na si Sonoda. Sinabi niya na alam niya ang ginawa ni Awada. Meron daw Japanese version ang libro at nakita niya din na hindi lang 50 ang nakalagay na signal. Nang makarating sa classroom ay sinabi ni Kirino na baka merong itinatago si Isawa at Awada sa kanila. Sigurado daw siya na ang soda na ininom ng mga kasamahan nila ang dahilan kung bakit sila namatay. Pero sinabi ni Kashimura na may tiwala siya kay Awada. Wala naman daw mapapala si Awada kung lolokohin sila nito. Biglang dumating ang isang estudyante na si Minowa. Sinabi niya na galing siya sa klinik para kumuha ng gamot. Pero natagpuan daw niya na walang buhay ang dalawang kaklase nila. Agad silang nagpuntahan sa klinik. Pinuntahan naman ni Kirino si Awada at nakita niya ito na may hawak na soda. Sinundan din ni Kashimura si Kirino papunta kay Awada. Sinabi ni Kirino na niloloko sila ni Awada. Sigurado daw siya na ang pag-inom ng soda ay isa sa mga signal. Biglang dumating si Kashimura at sinabi niya na nagtitiwala siya kay Awada. Para maniwala sa kanya ang dalawa ay biglang tinungga ni Awada ang soda sa kanya ito ibinigay kay Kashimura. Pero inagaw ni Kirino ang soda sa kanya tinungga na para bang lasinggero. Bigla na lang nawala sa sarili at nagpakamatay si Kirino. Tama pala ang hinala niya na isa sa mga signal ang pag-inom ng soda. Niloko lang pala sila ni Awada dahil hindi pala niya nilunok ang soda. Nagtipon sila para ipagdasal ang kamatayan ni Kirino. Ipinaalam ni Sonoda sa lahat na 60 ang nakalagay na signal sa libro. Pero hindi daw niya ito sasabihin dahil gusto niyang makaligtas. Hindi naman nila magawang magalit dahil isa sa mga signal ang karahasan. Kailangan nilang makipagtulungan kay Sonoda at Awada para makasurvive. Hindi naman makapagtimpi si Seiya dahil sa pagkamatay ni Kirino. Kokomprontahin daw niya si Awada. Sinubukan siyang pigilan ni Sakaki pero hindi siya nagpaawat. Habang kinokompronta ni Seiya si Awada ay tumawag ng 5 tao si Sonoda. Inutusan sila ni Sonoda na ituro si Seiya dahil matitrigger din pala ang signal kapag itinuro ka ng 7 tao o higit pa. Bigla na lang inatake sa puso si Seiya na ikinamatay niya. Nagalit si Kashimura kaya tumakbo na lang siya papalayo. Sinundan naman siya kaagad ni Sakaki. Pero nakiusap si Minowa na wag na niyang sundan si Kashimura. Matagal na rin may pagtingin si Minowa kay Sakaki. Pero malakas talaga ang tama ni Sakaki kay Kashimura kaya sinundan pa rin niya ito. 2 estudyante naman na magsyota ang nagsolo sa isang classroom. Alam na. Pero bago pa man nila magawa ang gagawin nila ay natrigger kaagad ang sumpa na ikinamatay nilang 2. Nakita ni Kashimura at Sakaki ang magsyota na walang buhay. Kaya napag-alaman nila na isa sa mga trigger ang kalibugan. Bawal talaga tayo dito. Pumunta sila sa classroom at pinag-aralan nila ang natitira pang signal. Napag-alaman nila na itinuro na pala ni Teacher Shinobi ang lahat ng signal. Kaya nalaman na nila ngayon ang 100 signal na makapag-trigger sa sumpa. Pinuntahan kaagad ni Kashimura si Minowa para sabihin na alam na nila ang 100 signal.
Pero dahil sa selos na nararamdaman ni Minowa, ay inutusan niya ang mga kasamahan niya na ituro si Kashimura. Buti na lang at dumating sila sa Kaki. Dahil doon ay 7 na rin sila na hindi itinuro si Kashimura. Okay, majority pala ang isa sa mga signal. Ipinaalam ni Kashimura sa lahat kung ano-ano ang 100 trigger. Sinabi din niya na mamamatay din silang lahat sa oras na sumikat ang araw. Ang ibig sabihin lang daw ay isa lang talaga ang pwedeng mabuhay sa kanila. Kapag sumikat daw ang araw at higit sa isa ang nabuhay sa kanila ay mamamatay rin silang lahat. Dumating si Awada na nakasuot ng kapote. Plano niyang patayin ang lahat ng kaklase niya. Nagpaulan siya ng soda para mainom ito ng mga kasamahan niya. Pero nakaligtas si Kashimura, Sakaki at si Haru. Naubusan na ng soda si Awada, kaya bumalik siya sa loob ng klinik para maghanap ng soda. Nang makarating sa klinik ay kinuhanan niya ng dugo ang isang kaklase nila na namatay. Dumating si Sakaki para kausapin si Awada. Tinanong ni Sakaki kung bakit ito ginawa ni Awada. Matalik pala silang magkaibigan noon. Ipinaalala ni Awada kay Sakaki ang pag-uusap nila noong bata pa sila. Inaya pala ni Awada si Sakaki na magpakamatay silang dalawa pero tinanggihan siya ni Sakaki. Suicidal pala talaga tong loko na to. Sinubukan daw ni Awada na makipag-usap kay Sakaki pero hindi daw siya nakikinig. Lagi daw inuuna ni Sakaki ang mga kaibigan niya sa soccer. Seselos pala. Inaya ulit ni Awada si Sakaki na magpakamatay silang dalawa. Ibinigay ni Awada ang dugo ng kaklase nila at sinabi niya na inumin ito ni Sakaki. Dahil isa sa mga signal ang pag-inom ng dugo. Lalapitan sana sila ni Kashimura pero pinigilan siya ni Haru. Biglang inatake ni Haru si Sakaki para pigilan siya na inumin ang dugo. Dahil gumamit si Haru ng karahasan ay natrigger ang sumpa kaya pinatay niya ang sarili niya. Dinala nila ang katawan ni Haru sa tabi ng mga kasamahan nila. Pagkatapos ay ipinakita ni Sakaki ang 2 piraso ng tableta. Gamot daw ito para mawala ang sumpa. Dahil 3 na lang silang natitira ay sinabi ni Sakaki na 2 sa kanila ang iinom ng tableta para yung isa sa kanilang 3 ang magiging kaisa-isang survivor. Nag-iwan ng cellphone at sulat si Sakaki bago niya puntahan si Awada. Sinabi ni Sakaki na panoorin ni Kashimura ang video kapag sumikat na ang araw. Ibinigay ni Sakaki ang isang tableta kay Awada para si Kashimura na lang daw ang magiging survivor. Pero nang kukunin na ni Awada ang tableta ay biglang ipinagtapat ni Sakaki na ang hawak niyang gamot ay biogesic lang at hindi gamot sa sumpa. Sa kanya inatake si Awada at pareho nga silang binawian ng buhay. Dahil doon ay si Kashimura ang kaisa-isang estudyante na nakawala sa sumpa. Hinila niya ang katawan ng 2 papunta sa classroom. Sa kanya tiningnan ang video na gustong ipakita ni Sakaki sa kanya. Isa pala itong video nila Sakaki, Haru, Seiya at Kirino na masayang nagkekwentuhan habang naglalaro ng soccer. Napaluha na lang si Kashimura nang makita niya ang masayang video. Kinaumagahan ay dumating ang kapulisan. Dinala nila kaagad sa ospital si Kashimura. Mabilis naman na kumalat sa buong Japan ang balita tungkol sa nangyaring massacre sa eskwelahan. Pero katawan lang ng mga estudyante ang nakita nila. Hindi nila natagpuan ang katawan ni Teacher Shinobi. Makalipas ang 5 taon ay nakalimutan na ng lahat ang nangyari maliban kay Kashimura. Nagawa niyang hanapin ang pinagtataguan ni Shinobi. Binanggit ni Kashimura na tama ang sinabi ni Shinobi na hindi siya naging abogado dahil mas pinagtuunan daw niya na pag-aralan ang isipan ng mga taong kriminal. Kaya alam na daw ni Kashimura kung ano ang tumatakbo sa isipan ni Shinobi. Sigurado daw siya na natutuwa si Shinobi habang pinapanood ang brutal na pagkamatay ng mga estudyanteng nagtiwala sa kanya. Sa galit ni Kashimura ay itinali niya si Teacher Shinobi habang umaandar sa harapan niya ang video na may sumpa. Sa kanya ito iniwanan ng mag-isa. Buti nga sa'yo. Teka, masakit pala sa ulong mag-recap pag maraming karakter. Sa dami ng pangalan parang ang gulo tuloy ng kwento. Pero nakaraos naman. Dito na po nagtatapos ang ating palabas. Kita-kita tayo ulit sa susunod na lokohan. Salamat po.